Pagkatapos kong maihatid si Charlie sa airport, ay dumiretso na ako sa school para sa afternoon class ko. Akala ko nga ay hindi na makakaalis ang asawa ko dahil hindi naman na tumigil sa kahalik sa akin. Kung hindi lang siguro siya nagmamadali, ay baka kung saan na naman umabot ang mga halik at haplos niya. After our class, nagyaya si Chloe na mag-dinner sa labas since wala naman daw ang asawa ko. Kaya pinagbigyan ko siya. Kaya lang, nung nasa parking lot na kami, nakita ko si Dave na pasakay na sa kotse niya. Hindi ko pa nga pala siya nakukumusta mula noong kasal. At hindi ko pa rin nalalaman kung anong nangyari noong araw na iyon. Paano nalaman ni Charlie ang plano naming pagtakas? Sa tuwing maaalala ko ang mga araw na iyon, hindi ko maiwasang hindi ma-guilty, lalo ngayong ipinagtapat na ni Charlie na mahal niya ako. Although, hindi pa ako sigurado kung totoo nga ba yung sinasabi niyang mahal niya ako. Masarap pa rin pakinggan mula sa kanya. "Dave, wait!" Tawag ko sa kanya at napalingon ito sa akin. Kita-kita ko ang pagkaatubili sa mukha niya habang papalapit kami ni Chloe. "Christina, Chloe, hi!" Alanganing bati nito. "Halos 2 weeks din kitang hindi nakita. May pinuntahan ka bang conference or seminar?" Tanong ni Chloe, pero isang tipid na ngiti lamang ang tugon nito. "Chloe, okay lang ba kung mauna ka nang umuwi? May pag-uusapan lang sana kami ni Dave." Pakiusap ko sa kaibigan. "Aba, ano yan? May secret kayong dalawa sa akin?" Dudang tanong ni Chloe at tumaas pa ang kilay habang nagtatanong. "I will explain everything later, okay?" Sagot ko sa kanya. Mukha namang naintindihan nito ang ibig kong ipakahulugan. "Okay, sige. Pero bukas, sabihin mo sa akin ha?" Paninigurado pa nito. "Oo," sabi ko naman at itinaas ko pa ang kanang kamay ko. "Sige Dave. Beshi, mauna na ako. Ingat kayo ha." Paalam nito. Kaya napanatag ang loob ko at hindi ko na kailangang magpaliwanag ng mahaba. "Mag-ingat ka rin," sagot naman ni Dave sa kanya. Piniling naming pumunta sa isang high-end cafe para konti lang ang tao at very private nung lugar. I can take the risk na may makakita sa amin at baka kung ano pa ang isipin. Nakakatakot pa naman magselo si Charlie. O kaya baka iba ang ipararating sa kanya. Ayokong magkagulo kami at madamay pa si Dave. "So, tell me exactly what happened that day. You didn't sound okay that time. I already have much hunch pero binaliwala ko lang." Seryosong tanong ko sa kanya. "Didn't your husband tell you? What's the point of asking when you look satisfied with your marriage now?" Malamig na sagot nito, kaya napasinghap ako. Masama ba ang loob niya sa akin? Nagilty tuloy ako dahil baka may ginawang masama si Charlie sa kanya dahil sa akin. "Please, tell me. Paano mo nalaman ni Charlie ang plano natin noon? Did he hurt you?" Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin sa akin. "I am sorry Dave. I never wanted to put you in a tight spot. Kung may ginawa mang hindi maganda si Charlie sa'yo, ako na ang humihingi ng tawad. Ako naman talaga ang may kasalanan ng lahat." Malungkot kong pahayag nang hindi siya magsalita. Napakagat din ako sa pang-ibabang labi ko upang pigilin ang paghikbi. "He said he heard you. He heard us talking on the phone the night we were planning your escape. And the day of your wedding, 2 men came to my house and threatened me. Swerte ko lang dahil hindi naman nila ako sinaktan. Basta ang instruction lang daw ng amo nila. Kapag tumawag ka, sabihin ko lang na tuloy ang plano. I didn't want to agree with them. Pero sabi ni Charlie, pababagsakin niya ang negosyo ng pamilya ko kapag hindi ko sinunod ang gusto niya. I'm sorry Christina for being so weak and left you there for my family's sake." Natutup ang bibig ko sa mga sinabi niya
at labis akong nalungkot at nasaktan para sa kanya. Kaya lumapit ako at marahang hinagot ang likuran niya. No, Dave. It should be me saying sorry. Nadamay ka pa sa gulo ng buhay ko. Saad ko sa kanya at tuluyan nang nahulog ang mga luha ko. He looked so worried and instantly came to my rescue. I regret following him like a scared dog. I felt so guilty and sad because all I was thinking was that I betrayed you and your trust. Naluluharing sabi nito. Kaya lalo akong nahiya sa kanya. Tumayo ako at niyakap ko siya habang umiiyak. Hindi ko mapigilan ang pagdaloy ng mga luha ko dahil nilalamon ako ng mga konsensya ko sa mga nangyari kay Dave. Muntik nang masira ang negosyo ng pamilya niya dahil sa akin. And it was too painful for me just to think about it. Ilang minuto rin kaming nasa ganitong posisyon bago muling naupo ng maayos. How are you, Christina? Are you alright now? May bahid ng pag-aalalang tanong ni Dave. I gave him a reassuring smile. Don't worry about me, Dave. As of now, I'm okay and so far, maayos naman pag-asama namin. Is he nice to you? Dagdag niyang tanong. Napakagat ang labi ko sa tanong niya. Kung iisipin, naging mabait naman si Charlie sa akin mula noong araw ng kasal. And yes, we have a deal then. But everything changed when we confessed that he loves me. Yes, he is nice to me. I smiled as I answered him. I truly hope he's treating you well. You deserve all the best in this world, Christina, because you are a very special lady. And you are very special and precious to me. He confessed. Wholeheartedly, sobrang seryoso ang mukha niya. Habang nagsasalita at ramdam ko na ang tunay na concern, ay ngumiti ako sa kanya. Salamat, Dave. You really are a great friend. Napakaswerte ko dahil naging bahagi ka ng buhay ko. And I will treasure you always. Sinserong pahayag ko. Lumamlam ang mga mata niya nang tumitig sa akin at tila may kakaibang mensahe itong gustong sabihin pero hindi ko maintindihan. Huminga pa ito ng malalim bago magsalita. I really hope that you won't regret marrying him. Lagi mo lang tatandaan, nandito lang ako para sa'yo. You can always message me or call me if you need anything. Nakangiting sabi nito sa akin kaya lalong gumaan ang pakiramdam ko at sunod-sunod akong tumango sa kanya. Alam mo, ang swerte ng magiging girlfriend mo. Komento ko kaya lumapad ang ngiti nito. Bakit mo naman nasabi? Tanong niya. Kasi tingnan mo, gwapo ka, matalino, mayaman, mabait, at sobrang maalaga pa. Ang perfect mo kayang Mr. Right. Masiglang puri ko sa kanya. Kung totoo yan, bakit hindi ka nakagusto sa akin? Natatawang biro nito. Hoy, hindi kaya. Crush kaya kita dati nung 15 pa lang ako. Kaya lang may girlfriend ka na nun. Iyong ang sexing magdamit. Gigil na gigil nga kami Chloe doon kasi mukhang maarte. Pag-amin ko sa kanya, saka ako tumawa ng malakas. Pero nagulat ako dahil hindi siya tumawa sa sinabi ko. Bagkus ay sumeryoso ang mukha niya. Kaya kinabahan tuloy ako dahil baka na-offend ko siya sa sinabi ko. Uy, sorry na. Hindi ko naman nilalait yung ex mo. Nagseselos lang siguro kami ni Chloe noon. Nakangiting paumanhin ko sa kanya. Is that for real? You really like me before? And take note, ang seryoso ng tanong niya. Kaya bigla akong naasiwa. Pero tumango pa rin ako kasi totoo naman na naging crush ko siya dati. Pero hanggang crush lang. Sayang, parang wala sa sariling sambit nito. Anong sayang? Takang tanong ko. If only I knew back then
that you had a crush on me. Kahit bata ka ay liligawan na sana kita. Siguro sa akin ka na ngayon. Pabirong sabi nito. Pero nahirapan akong tumawa kasi parang hindi naman siya nagbibiro. Puro ka talaga kalokohan. Halika na, kailangan ko na ring umuwi dahil gabi na. Aniyaya ako sa kanya. Medyo hindi na kasi ako komportable sa pinag-uusapan namin. Gusto ko nga batukan ang sarili ko kasi ako naman talaga ang nagsimula ng topic. Sumang-ayon naman ito at saka rin tumayo para umalis. Ginawaran pa niya ako ng halik sa noo bago tuluyang sumakay ng kotse at umalis. The next day, I woke up with a delivery on the door. Pinadalhan ako ni Charlie ng isang napakalaking bouquet ng iba't ibang klase ng bulaklak at may note pa. To my dear lovely wife, may these flowers brighten your day and made you think of me every second of the whole day. I love you, baby. Love, hubby. A month from now, matatapos na ang school year. Kaya sunod-sunod na ang mga mabigat na activities and assignments. Then, kasunod yan ay finals na. By just merely thinking about the upcoming examinations, parang sasabog na ang utak ko. Halos hindi ko nga namalayan ang bilis ng paglipas ng maghapon dahil sa dami ng mga dapat tapusin. Then, what was most unexpected was the intimate moment we had after dinner. Grabe, I can't believe we had online sex and even if she was far from me, he was still able to pleasure me that way. Sa tuwing maaalala ko iyon, nag-iinit talaga ang mukha ko. Mukhang expert talaga siya pagdating sa mga ganoong bagay. Pero may lungkot akong naramdaman nang maisip kong ginawa niya na lahat ng iyon sa ibang mga babae. Aaminin ko sa sarili ko na naliligayahan ako sa mga pinaparanas niya sa akin. But how about him? Napapaligaya ko rin kaya siya? I may not be as good as other women, but I hope I can satisfy him and make him happy. Friday night. Napuno ng maraming bisita ang buong bakuran at mansyon ng pamilya Moretti para sa selebrasyon ng kanilang wedding anniversary. Lahat ng mga pinakamayayamang negosyante at celebrities sa loob at labas ng bansa ay narito upang makisaya. Inimbitahan ko rin ang best friend kong si Chloe dahil gusto raw niyang makita yung ilang mga Chinese superstars na invited ngayong gabi. Ako man ay excited din dahil napaka-ingrande ng pagtitipong ito ngayon. Grabe, Beshi, nakakaloka. Full pack itong party. Sumilip lang ako ha. At alam mo ba, nakita ko kaagad sina Marian Rivera at Dingdong Dantes. Ang hirap magpigil ng tili dito ngayon. Excited na pagbabalita ng kaibigan ko sa akin. Habang pinapanood ko ang reaksyon niya, ay hindi ko mapigilang mapangiti. Talaga? As if namang hindi mo pa nakita yung mga iyon, ay lagi mo ang sinusundan lahat ng mga shows ni Marian. Sagot ko sa kanya, saka muling sinipat ang sarili sa salamin. Pero sure ka bang nandito si Li Jianxin at Zhao Liyi ngayon? Naku, sila lang talaga ang dahilan ng pagpunta ko rito. Alam mo yan. Paninigurado pa nito. At ang dalawang actors na binanggit niya ay ang bida sa 2016 Chinese series na Princess Agents. Ilang beses naming inulit-ulit panoorin iyon at talagang hanggang ngayon ay bitin pa rin kami sa ending. Oo naman, pinakita ko na nga sa'yo yung guest list. Hindi ka pa ba naniniwala? Banggit ko at saka lamang siya kumalma ng konti. Oh, ano pang hinihintay mo? Halika na sa baba, dali. Kasi baka magsisimula na yung program. Baka wala na akong chance makapagpa-autograph. Tsaka makapagpa-picture sa mga sikat. May pagmamadaling pilit nito sa akin. Okay, sige. Halika na nga. Tugon ko sa kanya at pamuling tiningnan ang itsura ko sa salamin. Halika na. Diyos ko, hindi na magbabago yung mukha mo. Dati ka nang maganda. Sabi nito at saka hinila na ang kamay ko. Malditang babae ito. Ang taas ng suot naming shoes, wala man lang kaingat-ingat.
Wait! Nasaan palang asawa mo? Biglang tanong nito. Ako man ay nagtataka kung nasaan ito. Siguro ay busy na dahil sa dami ng mga bisita. Baka busy na at nagsidatingan na halos lahat ng mga bisita. Sagot ko at nagpatuloy na kami sa pagbaba. Hi Christina! Napalingon ako sa bumati mula sa likuran. Si Ate Clarice pala, ang panganay na kapatid ni Charlie. Hello ate! Oh my gosh! You look gorgeous po! Grabe! Parang hindi po kayo nanganak. Papuri ko sa kanya dahil talagang ang ganda-ganda niya lalo ngayon. Kumiti ito ng matamis sa akin at nag-pose pa para ipakita ang maganda niyang katawan. Thanks sis! You look very stunning too. Where's my brother? Tanong nito pagkatapos din akong purihin. Hinahanap ko pa nga rin ate. Sagot ko. By the way, this is Chloe po, my best friend. Chloe, she is Ate Clarice, panganay ni Charlie. Pakilala ko sa isa't isa. Nice to meet you. Inilahad pa ni Ate Clarice ang kamay niya. Sa ngayon ay nakatululang kaibigan ko. Hoy, kinakausap ka. Untag ko rito na tila nagising pa mula sa malalim na panaginip. Naku, nice meeting you po Miss Clarice. Idol ko po kayo. Grabe, ang ganda-ganda niyo po pala talaga sa personal. Excited at naiiyak na papuri nito. Bago kasi nag-asawa ang ate ni Charlie, ay dati itong international model. Siya ang kauna-unahang Pinoy na napabilang sa Victoria's Secret Angels. Oh, thank you. Even though I want to chat more with you guys, I think I need to go because my husband over there is already calling me. Paumanhin ito sa amin saka umalis para magtungo sa kinaroroonan ng asawa niya. Hindi pa rin ako makapaniwalang nakadaupang palad ko si Miss Clarice. Si Miss Clarice Moretti. Grabe! Masayang-masayang komento ni Chloe. Halos mapunit na yata ang mukha niya sa lapad ng pagkakangiti niya. Ang bait-bait pa niya, no? Tanong ko habang nakangiti rin. Oo nga, tapos napaka down to earth pa. Dagdag nito. Halika na roon sa table natin at nang makaupo ka na. Kasi kailangan ko pang hanapin kung nasan si Charlie, okay? Sabi ko sa kanya at dumiretso na kami sa nakalaang lamesa para sa amin. Okay, sige. Dito lang ako at hahanap ng mabibingwit na pwedeng juwain. Sabi nito at natawa na labang ako dahil hinawi pa niya ang buhok pabalikod sa maarteng paraan. Bumalik ako sa loob ng bahay nang hindi ko napantaan si Charlie sa labas. Nagpunta na rin ako sa kwarto niya pero wala rin siya. Kaya sinubukan ko ng tawagan. Nakailang ring na pero hindi pa rin siya sumasagot. Kaya bigla tuloy akong kinabahan. Nasaan na kaya siya? Nagpunta ako sa kusina para magbaka sakaling naroon siya. Pero wala pa rin. Isa na lamang ang hindi ko pa napupuntahan. Ang garden. Kaya dali-dali akong nagtungo roon. Pero bago ko pa marating ito, ay nakatsulubungan ko si Tita Hilary. Siya ang kapatid ni Mami Elena at ang umampon kay Catrice. Where are you going, Iha? Bahagyang nakangiting tanong nito sa akin. Hello po, tita. Hinahanap ko po kasi si Charlie. Nakita niyo po ba siya? Magalang na tanong ko. Tiningnan muna ako nitong maigi bago sumagot. He is with Catrice the last time I saw him. Naku, mahirap talagang paghiwalayin ang dalawang iyon kapag magkasama. They were even sleeping together when they were kids. Until their teenage years. Ganoon sila ka-close. Pagbibigay alam nito sa akin. May kung anong kumurot sa puso ko sa narinig. Pero nasabi na rin naman sa akin ni Charlie na talagang close sila noon. Kaya lang, hindi ko pa rin maiwasang hindi magselos. Selos? Bakit nga ba ako nagsiselos? May nararamdaman na rin ba ako sa kanya? Or dahil ako ang asawa? Kaya nataro lamang na magselos ako. Hindi ko pa nasubukang ma-in love, kaya hindi ko talaga alam kung anong feeling.
Ganun po ba? Opo, nasabi nga po sa akin ni Charlie na close sila ni Catrice mula pagkabata. Alam niyo po ba kung nasaan sila? Nakangiting tanong ko. Alam mo, Christina, this is just an advice, okay? I hope hindi sasama ang loob mo since you are already part of our family. Panimula nito. Hindi ko lang talaga alam kung bakit biglang lumakas ang kabog ng dibdib ko sa anumang sasabihin niya. Opo, tita. Ano po ba iyon? Tumango muna ako bago sumagot. Hindi maganda na lagi mong binabakuran o binabantayan ng asawa mo. Alam mo kung bakit? Kasi iisipin niya na masyado mo siyang sinasakal. Besides, Charlie is a very responsible man. So, I'm sure, alam naman niya ang ginagawa niya. Banayad na pahayag nito, ngunit parang may ibang kahulugan ang mga salita niya. Nakangiti at kalmado siyang magsalita, pero parang may ibang kahulugan ang mga sinasabi niya. Ewan ko, pero napaparanoid na yata ako. Hindi ko naman po siya binabantayan, tita. Nag-aalala lamang po ako kasi hindi ko pa po siya nakikita mula pa kanina. Magalang na tugon ko bilang paliwanag. Instead of looking for him, why don't you help your mother-in-law in receiving and taking care of the guest? Alam ko, napakabata mo pa para maging Mrs. Moretti. Pero dapat ngayon pa lamang ay alam mo na ang mga responsibilidad mo bilang asawa ni Charlie. Para naman hindi ka maging isang kahiyan sa aming angkan. I hope you understand what I mean. No offense ha? But this is just a piece of advice. Patuloy na sabi nito. Bigla tuloy akong parang nanliit sa kinatatayuan ko. Hindi man niya sabihin ng direkta, pero pakiramdam ko ipinamumukha niya sa akin na hindi ako karapat-dapat kay Charlie at ni hindi man lang ako makatulong para sa pamilya. Sa halip na asikasuhin ang mga bisita, ay narito ako at abala sa paghahanap ng asawa ko. Para akong sinampal ng malakas sa mga sinasabi niya. I'm sorry, tita. Thank you for your advice. I will keep them in mind. Saad ko na pinipigil ang sarili na maiyak. Ramdam na ramdam ko kasi ang pagkapahiya ngayon at parang any moment ay babagsak na ako. Good. Sige. Maiwan na kita at kailangan kong tumulong sa pag-estima sa mga bisita. Makahulugang sabi pa nito bago ako iniwan. Napakagatlabi ako sa bigat ng nararamdaman ko ngayon. Biglang nahiya na akong magpakita sa mga tao dahil baka katulad ni Tita Hilary, iniisip din nilang wala akong silbi dahil hindi man lang ako makatulong sa mga biyenan ko para sa ikagaganda at ikaaayos nitong pagdiriwang ng anniversary nila. I decided to go back to the party and try to help in any way possible. Napahinto ako sa paglalakad nang makita ko si Charlie kasama si Catrice. Nakapulupot ang mga kamay niya sa bisig ni Charlie at masayang masaya sila habang bumabati sa mga bisita. Bigla akong na-conscious at napatingin sa sarili. I don't know why, pero bigla akong nainggit. Dahil ako dapat ang kasama ni Charlie ngayon na humaharap sa mga bisita. Bumigat lalo ang dibdib ko at hindi ko namalayang tumutulo na pala ang mga luha ko. Parang hindi man lang ako hinahanap ni Charlie kasi kasama niya na si Catrice ngayon. Kung hindi sila magpinsan ay iisipin mong bagay silang dalawa. At dahil dito ay tuluyan na akong napako sa kinatatayuan ko at tahimik na umiiyak. I was so annoyed that I can't find my phone when I have an urgent need to call our branch manager in Korea for the project development that had just been approved by my father. But for some reason, I just can't find it. This is beyond annoying. I am not someone reckless to lose my phone just like that. Nang mapadaan ako sa koridor ng second floor ng bahay namin, ay biglang bumukas ang pintuan sa dulong bahagi at lumabas doon si Catrice at si Tita Hilary. Charlie, iho, ano pang ginagawa mo rito?
Hindi ba dapat ay nasa ibaba ka na at sumasalubong sa mga bisita? Nakangiting tanong ni tita. Sinuklaan ko rin ito ng ngiti at saka humalik sa pisngi niya. Tumango lang ako kay Catrice. Hindi ko pa siya lubos na napapatawad sa ginawa niya sa akin sa Taiwan. I was just looking for something, tita. I'll join you later. Magalang na sagot ko. Lalampasan ko na sana sila para ipagpatuloy ang paghahanap sa cellphone ko nang biglang magsalita si Catrice. Ma'am, mauna na po kayo at may sabihin pa po akong importante kay Charlie. Paalam ni Catrice sa mami niya. Napakunot ang noo ko dahil wala naman akong maalalang dapat naming pag-usapang mahalaga. Ganoon pa man ay nagpatianod na lamang ako. Kahit paano ay ayokong malaman ni tita ang mga kalokohan ni Catrice. Napakabait nito at alam kong masasaktan siya kung sakali. Let's head inside our room because I want to discuss something with you. Seryosong saad ni Catrice nang makaalis na ang mami niya. Just say it here. Bakit kailangan pang dyan sa loob? Besides, my wife might be looking for me now. Naiiritang sagot ko sa kanya. Tumalim ang tingin nito sa akin. Alright, since you have mentioned your wife, why don't we just tell her everything? Pagalit na tanong nito sa akin. And what exactly do you mean by that? I asked her coldly. Nagsisimula na namang bumangon ng inis sa dibdib ko dahil habang tumatagal ay tila sumusobra ni si Catrice sa kanyang mga kalokohan. Simple. I will go downstairs and tell Christina the real score between us. Ano sa palagay mo? Pagbabanta nito at akmang aalis na kaya nataranta ako. Hindi pa ako handang malaman ni Christina ang mga kagaguhang ginawa ko noong kabataan ko. Okay, fine. What do you want? I asked while clenching my jaw. Pumasok ito sa kwartong tinutuloyan nila ng mami niya at wala akong nagawa kung hindi ang sumunod. What do you really feel about Christina, Charlie? Dati akala ko kaya ka lang nagpakasal sa kanya dahil iyon ang gusto ng daddy mo. Pero nung ipagtanggol mo siya laban sa akin, hindi mo lang ba naisip na masasaktan ako? Sumbat nito sa akin. Dati, lagi ko siyang pinagbibigyan sa mga gusto niya. Dahil akala ko, kaya lang siya umaastang spoiled brat ay dahil sa masamang nangyari sa buhay niya noong bata siya. Pero kung pagmamasdan ko siya ngayon, lalo ko lamang nakikita ang malaking pagkakaiba nila ni Christina. My wife is a gentle and pure soul, while this woman is demanding and very selfish. I love her with all my heart. I confessed to her. Naningkit ang mga mata niya at halatang hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. Well, I don't really care about that. No, that can't be. Sinasabi mo lang yan dahil gusto mo akong gantihan. Gumaganti ka lang sa akin dahil nagkaroon ako ng ibang boyfriend sa Amerika habang nag-aaral ka roon. It's impossible for you to fall in love with her. May halong galit at sama ng loob ang mga paratang niya. But I know myself and what I feel for my wife is real. At sino siya para sabihin sa akin kung ano ang dapat kong maramdaman sa asawa ko? You know what? Isipin mo na kung anong gusto mong isipin. But I love my wife and that is true. Akala ko rin noon, paghanga lang ang nararamdaman ko para sa kanya. But when I learned that she was about to escape from our wedding, natakot ako. Labis-labis ang takot ko dahil ayokong mawala siya sa akin. Natakot ako dahil baka maagaw siya ng iba sa akin. And that's when I realized how important she is to me. She is my everything and I'm willing to do everything for her and to make her happy. Buong puso kong pag-amin kay Catrice. Madaling gumuhit ang sakit sa mga mata niya at kahit may konting awa akong nararamdaman sa kanya ay hindi mababago noon ang katotohanan. Iisang babae lang ang nagpapatibok ng puso ko ngayon. And what about me? You promised me that you will take care of me. Are all your promises nothing but empty words? Sumbat nito sa akin. Ngayon nga ay umiiyak na siya.
I felt a little bit guilty, but I will stand firm with what I said. I promise to take care of you as my cousin and nothing more, I replied to her. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin sa mga pinagsasabi niya. Baka nakakalimutan mo, Charlie, na may nangyari na sa atin dati. At alam nating hindi iyon gawain ng magpinsan. What do you think will happen kapag nalaman iyan ni Christina? Sa palagay mo ba, titingnan ka pa rin niya kagaya ng pagtingin niya sa iyo ngayon? Nangahamong tanong nito sa akin. Parang nang init ang ulo ko sa sinabi niya. At kasabay noon ay ang mabilis na pintig ng puso ko dahil sa kaba. Like I said, kung maaari lang ayoko nang malaman pa ni Christina ang bagay na iyan. Bakit kailangan mo pang ungkatin ang nakaraan, Catrice? The chapter of our lives was just a mistake. Pagbibigay diin ko. I hate the fact that she even had to use our miss indeed in the past to threaten me. Because I love you, Charlie. Ikaw lang ang gusto ko at wala nang iba. At hindi ako papayag na tuluyang kamaagaw sa akin ng Christina na iyon. Sigaw nito sa akin habang patuloy na umiiyak. Parang nababalo tuloy ang tingin ko sa kanya. Pero nagulat ako sa sinabi niya. How could she even say such words? Hindi man lang ba siya kinikilabutan sa mga lumalabas sa bibig niya? It cringed me to the core and it's just disgusting.